Senator Loren Legarda, hindi ka pa pala safe at ang lindol sa Mindanao. Pinopolitika pa? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag na daw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout lang po sa aking longtime friend na si Marisa Talisaysay Pasyon. Maris, touch naman ako ha. Nag-effort ka pa talaga, lumabas ka pa dahil wala kang account and yet para lang masuportahan ako, maraming salamat sa iyo. Anyway, ito po kasi nga lindol sa Mindanao. Pwede ba? Huwag na natin politikahin. Ito po kasi si Harry Roque, walang pakiramdam eh. Sabi ba naman niya, parang galit na ang Panginoon sa nangyayari sa Pinas. Malakas na lindol, tugon sa pamumulitika sa Senado ng BBM 11+1. Hindi mo man lang ba naramdaman, Harry Roque, kung ano ang pinagdadaanan ng mga taga Mindanao ngayon? Hindi ba pwedeng makisimpatya muna, ipagdasal sila na sana ay malagpasan nila itong trahedyang dumating sa kanila? Ipanalangin po natin, lalo na yung mga kaluluwa ng mga namatay, nang biglang-bigla sa isang iglap, nang dahil sa galit ng langit, kung galit man ng Diyos sa atin ngayon, ay dapat magbalik loob tayo sa Kanya. Ginigising na tayo eh. Kesaan partido ka man, DDS ka man, loyalista ka man, pinklawan ka man, or kahit saan ng grupo mo. Manalangin tayo, sabay-sabay, dito man lang magkaisa tayo. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid dyan sa Mindanao. So kung pinupolitika ni Harry Roque itong lindol sa Mindanao, meron naman naninisi doon sa mga DDS na nanalangin na sana daw ay lindulin na lang tayo. Kaya lumindol na lang, sabay-sabay tayong mamatay dito sa ating bansa. Ayan, sabi nila, be careful what you wish for. Dahil sana kung sila lang ang lilindulin. Yung bang kung saan sila nakatayo, yun na lang parte ng lupa ang lindulin at lamunin sila ng buo. Hindi po eh, marami pong naapektuhan. So kung totoo man o hindi, be careful what you wish for, manalangin tayo. Ano man ang galit ninyo sa nangyayari sa ating bansa, mag-ingat po tayo sa ating sasabihin. So kung totoo man o hindi na sinagot ng Diyos ang panalangin ninyo, mag-ingat po. At huwag na kayong manalangin ng natural calamities. At huwag nyo nang tatawagin ng Diyos ng estupido. So ngayon, may mga magpapadala ba ng tulong sa atin mula sa ibang bansa? Meron. Pero, huwag nyo nang gawa ng fake news. Ito talaga mga DDS ang hilig gumawa ng fake news. May naglabas ba naman ng isang post? Galing daw sa Prime Minister ng Singapore na si Jeet Kune Do. Statement di umano ni Singapore Prime Minister Jeet Kune Do. I will send my monetary assistance to the victims of the earthquake to the Vice President because she is more trustworthy than the President. Uy, ang galing ha, mas napagkakatiwalaan daw yung Vice President kaysa sa Presidente pagdating sa pera. Ganun. Hindi nga may paliwanag yung confidential funds eh. Anyway, fake news po ito. Huwag po kayong basta-basta magpapaniwala kung galing sa mga DDS. Dahil wala pong Jeet Kune Do na Prime Minister ng Singapore. Dahil ang Prime Minister po ng Singapore ngayon ay si Lawrence Wong. At itong nasa picture na to ay si Lee Kuan Yew na matagal na pong namayapa noong March 22, 2015 at namatay siya sa edad na 91. Tama na ang pagpapakalat ng fake news. Hindi ba kayo nakukonsensya sa pagpapakalat ng fake news? O dyan talaga kayo kumikita? Tulad ng ginagawang fake news nito mga DDS, napanood niyo yung video kung saan may mga grupo ng lalaki na nagdadala ng mga maleta. Pero kung papansinin nyo, wala man lang isa dun sa mga lalaki yon ang kasama dun sa 18 Marines. Yun pala, yun ay Philippine Consulate na ginamit sa peking maleta video. The Philippine Consulate General in Dubai has denied claims linking a viral video of Consul General Ambrosio Brian Enciso III to the so-called Maleta controversy. Sinabi ng consulate na yung video yun, pinapakita si Enciso and other personnel assisting overseas Filipinos with their luggage during a repatriation and welfare assistance operation in March 2026. So, paano natin paniniwalaan itong mga 18 Marines na to? Puro fake news ang inalabas nila. Pati mga videos dinanakaw sa iba, palalabasin na yun ang isa sa mga magpapatunay na meron ng diniliver na mga mali-maliatang pera. Fake po yan.
Pero ito, siguro hindi fake itong statement na to ni Senator Robin Padilla dahil nga daw dun sa lindol. Sabi di umano ni Senator Robin Padilla, yan ang sinabi kong di umano, kasi baka naman hindi siya ang nagsabi niyan. Pero malamang sinabi niya yan. Ito kasi ang statement ni Robin Padilla. Lumindol sa Sox Sargen kasi gumalaw ang Cotabato Trench. Dapat simentuhan ng DPWH ang trench na yan para hindi na lumindol. Totoo. Totoo pa talagang sinabi ni Robin Padilla to. Pero kung ito ay gawa-gawa lang ng mga walang magawa, maawa naman kayo kay Senator Robin Padilla. Pinuputakti na nga siya sa kanyang kabobohan. Tapos dadagdagan nyo pa. Pero posible ba talaga na masimentuhan yung Cotabato Trench? Sabi sa Google, it is physically and technologically impossible to cement the Cotabato Trench. The trench is a massive underwater subduction zone of the southwestern coast of Mindanao where the tectonic plates meet and stress accumulates. So ang dapat yatang ituro kay Robin Padilla, kung talagang siya ang nagsabi nito, matuto ka naman mag-research. Hanapin mo lang, is it possible to cement the Cotabato Trench? At lalabas yung ganitong sagot. Or another pabibo na naman ni Senator Robin Padilla. And speaking of senators, mukhang hindi pa safe si Mark Villar at si Loren Legarda. Dahil dito kay Senator Mark Villar, pinaninindigan ng mga 18 ex-bodyguards na nag-deliver sila ng maleta kay Mark Villar. Dahil sabi dito sa balita, Lawyer Levito Baligod said 18 former bodyguards of ex-Congressman Saldico are standing by their affidavits alleging that they delivered suitcases containing money to Senator Mark Villar in 2022. According to Baligod, the former security personnel maintained that they delivered 7 medium-sized suitcases to Villar's residence that year. Ay nako, paano yan? Paano nyo mahohokus-pokus sa bagong affidavit ng mga Marines na hindi kasama itong si Mark Villar? Pinanindigan na pala ng mga Marites na to na nag-deliver sila ng 7 medium-sized na maleta. Nako, ano kaya ang gagawin ni Senator Mark Villar? Lilipat na lang sa kabila o patuloy na mag-i-stay dyan kung saan dinawit ang pangalan niya? Ang dapat gawin ni Mark Villar, tularan niya sila Laila de Lima, sila Erwin Tulfo, at yung iba pang mga nagdemanda. Idaan ninyo sa proper forum. Magkita-kita kayo sa korte para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil dito, puro house-show lang puro haka-haka. 7 Marines na to Nagkakamali pa nga sila Una, nagkamali daw sila kay Laila de Lima. Kaya itong si de Lima, nagdemanda. Ganun dapat. So ano pang hinihintay ni Mark Villar? Magdemanda ka. Paano naman si Loren Legarda na sinabi ni Atty. Baligod na dalawa daw sa 18 ex-bodyguards ay nagkamali lang sa pagdawit sa pangalan ni Loren Legarda? Nagkamali nga ba? Panoorin po natin itong kumakalat na video na to. Si Senator Loren Legarda nagtatanong bakit daw siya sinama, kakampi natin yung anak niya na si Rian na mag-expose ng katiwalayan sa bansa natin. Bakit mo sinama si Senator Loren Legarda? Totoo naman sir na draft kami ng 2 maleta doon sa bahay niya. Kay Senator Legarda po doon sa bahay niya. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir. Pag-meeting niya doon, si boss, pagpasok. Paano yan? Pinanindigan din ng mga bodyguards na to na nag-deliver sila ng maleta kay Senator Loren Legarda. Kasama pa nga daw si Saldico. Ito ba ang tinatawag mong bayani, Loren Legarda? Dinidiin kanila? So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ito mga bodyguards o si Atty. Baligod? Sa tingin niyo, sa daloy ng pag-uusap na yan, nagkamali nga ba ito mga bodyguards na idinamay nila si Senator Loren Legarda? So, tulad ng hamon ko nung isang araw, Loren Legarda, anong susunod mong hakbang? Ididimanda mo ba itong mga taong ito na nagsasabi at dinadawit ka sa maleta issue? Tularan mo yung mga nagdemanda na ngayon inuulan ng demanda itong 18 Marines at ang pinakabago, si Congressman Benny Abante. Dumagdag sa mga nagdemanda dito sa 18 ex-Marines or ex-bodyguards or whatever you call them.
Kasi magtataka ka eh. Kung sinasabi ng mga marinong ito na apakadami nilang mga ebidensya, bakit hindi sila dumulog sa korte at idemanda lahat itong mga sinabi nilang dinala nila ng maleta? Pero ito ba ang tatawagin mong bayani, Loren Legarda? Bayani, nag-conspire sila, nakikuntsaba silang mag-deliver ng maleta sa kung sino man. Alam nga naman hindi nila alam kung ano yung laman ng maleta at kung para saan yung mga maletang yon. So tatawagin mo mga hero ito mga to, sila nga nakipagkuntsabahan kay Saldico kung totoo man at kung kanino man sila nag-deliver ng mga mali-maletang pera. Mag-isip-isip kayo, lalo ka na Loren Legarda, bago mo tawaging bayani ito mga 18 ex-bodyguards na to ni Saldico. Natutuwa ka pa rin ba na sila mismo ang nagsabi at pinanindigan na nag-deliver sila ng maleta sa'yo? Kayo po, ano ang dapat gawin ni Loren Legarda at ni Mark Villar na sila ay sinasangkot at idinidiin dito sa maleta issue? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.